Maraming salamat sa Panginoong Diyos. At ngayon po ay dumako ho tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoong Diyos at basahin po natin ang title nito. 1, 2, 3, go! Malamang familiar na kayo sa talatang ito, narinig nyo na ito sa Tagalog. Ako'y si ako nga. So basahin mo natin lahat po, tayo ay tumayo bilang tanda ng ating paggalang sa salita ng Panginoong Diyos. Ito po yung sabi sa Tagalog, Exodus chapter 3, verse 14. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. So basahin naman po natin sa English. Sabi po rito sa English. 1, 2, 3, go. God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the sons of Israel, I am has sent me to you. Ano kaya ibig sabihin nito? At sa atin maaring sa umpisa hindi natin maunawaan. But this is one of the powerful na eksena sa Biblia. Kasi ipinakilala ng Diyos directly kung sino siya. At nung panahon na ito, sa ngayon mahirap siya unawain Kasi this is their culture nung unang panahon pa ito. Pero ano ba yung malalim na kahulugan nito? At ano ang ibig sabihin nito sa atin? May epekto ba to sa akin? Maapektuhan ba ako nito? Meron ba siyang kapangyarihan sa akin? Sapagkat the word I am, nagpapakilala na Diyos mismo si Yahweh. Kung maaalala ninyo sa John chapter 8, yung sinabi ni Lord Jesus Christ, na before Abraham was born, ano sabi niya? I am. Bagamat Greek word yung ginamit doon, pero ito yung eksaktong katumbas nito. Sa New Testament, ito yung kapantay niya. At kung makikita natin doon, isa yun sa mga dahilan bakit gusto hong patayin si Lord Jesus Christ. Kasi sinasabi ni Jesus Christ, ako ay Diyos. Ganun yung sabi niya directly. At naunawaan ng mga religious leaders yon. And alam natin, nung unang panahon, pag pinantay mo ang sarili mo sa Diyos, babatuhin ka hanggang sa mamatay. That's their culture. That's their tradition. We are not saying na batuhin natin hanggang sa mamatay yung mga nagpapanggap na Kristo sa panahon ngayon. So, pero nung panahon nila yon. So, sa salitang I am pa lang, ipinapakilala na ni Yahweh, ako ang tunay na Diyos. Ako ang nag-iisa. At ngayon, ito po yung ating aaralin ngayon. And let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Bagamat maraming beses na namin ito narinig, at maraming beses na rin na-aaral na rin namin ito. Pero muli, nais naming sariwain ang salitang ito, kung ang ibig sabihin nito, ang kahulugan nito sa buhay namin, Panginoong Diyos. Lord God, we pray to bless us, Panginoon, at maranasan namin ang pagiging great I am mo, Panginoong Diyos, sa buhay namin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po, maaaring pang umupo. So tingnan muna natin ano ba ang kahulugan nung sinabi ni Yahweh na I am who I am. Ako'y si ako nga. At sabi pa sa ako nga. So, 4 na bagay po. Unang-una po, 1, 2, 3, go. Ano ba ibig sabihin ng self-existent? Maaring natanong na natin ito. Ito, lagi kong tanong, naalala ko dati, nag-iinit ng ulo ni mama sa akin kasi nga, matanong ako nung bata ako kung ang lumikha ng mundo ay Diyos, kung ang lumikha ng universe ay Diyos, sino lumikha sa Diyos? Natanong niyo na ba yun? Diba? Kasi dapat lahat may beginning But ito po, this is the amazing thing about God. Wala hong lumikha sa Diyos. Mahirap siya unawain. Alam niyo bakit siya mahirap unawain? Kasi we are trying to understand God sa lente, sa pananaw ng isang tao. Ang problema, ang Diyos, hindi siya tao. Gets nyo? Kaya never ho nating maaabot kung ano ang Diyos, kung sino ang Diyos. Never ho nating maaabot yan unless God will reveal Himself. At dito po makikita natin sa context nitong Exodus chapter 3, ni-reveal ni God yung sarili niya. Sino kausap niya? Si Moses. So, ang Diyos po natin ay self-existent. Ibig sabihin, hindi siya nilikha ng sino man. Wala siyang simula at wala siyang wakas. At sinabi rin niya, I am the beginning and the end. Ano yung ibig sabihin nun? So makikita muna natin, Revelation chapter 1 verse 8,
ang Diyos po natin, Alpha and Omega. Actually, no, kung titingnan ho natin ito, this is also a testament that the Lord Jesus Christ is God. Kasi si Jesus Christ yung tinutukoy dito pati doon sa verses 17 and 18, pero basahin ko lang po yung verse 8 ng Revelation chapter 1. Ako ang Alpha at ang Omega. Ito po ay titulo ng Diyos sa Old Testament, pero sinasabi ni Lord Jesus Christ, ano ba yung Alpha? First letter ng Greek alphabet, ang Omega. Last letter. Sa atin, di ba? Ano ba yung first letter natin? A. Ano yung last? Z. Pero sa kanila, Alpha and Omega. Sabi ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang kasalukuyan, ang nakaraan at darating. Tapos makikita pa natin sa pagdating sa chapter 22 niyan, na beginning and the end, first and last, inulit-ulit to Alpha and Omega Ito po ang Panginoong Diyos. Ibig sabihin po niyan, pag sinabing self-existent, wala siyang simula. Nag-e-exist na siya. Even before the world, the universe was created, nag-e-exist na po ang Panginoong Diyos. Ang mga scientists natin ngayon, ang dami nilang mga theory about, alam niyo mga sikat, di ba, Big Bang Theory, evolutionist, na galing daw tayo sa unggoy. Maaring magmukha tayong unggoy, pero hindi ho tayo galing sa unggoy. Di ba? O ba't natatawa dito? Wala, mga pogi yan. Pero kung may nagsasabi sa inyo na galing tayo sa unggoy, sabi ko, sige, ikaw na lang. Di ba? Pero ako, nilikha ako ng Diyos. Ano sabi ni Lord? We are created in God's image. Hindi o sa monkey's image. God's image. Ang Diyos po natin, nung sinabi ni Yahweh kay Moses, I am who I am, the first thing na sinasabi niya, self-existent ako. Nilikha ko ang lahat, pero walang lumikha sa akin. Again, this thing requires faith. Ako, hindi ko na kailangan tanungin sa Diyos kung paano siya nagsimula. Sapat na ang ebidensya. I am convinced sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang paggawa, kung paano niya na tayo nilikha. Alam nyo, yung pag-aralan mo lang yung katawan mo, kasi hindi pwedeng alatsamba. Kung paano, isipin mo kung kung alatsamba ka, yung bibig mo napunta sa puwetan mo. Tapos dito ka dumudumi. Lahat, bawat details, alam nyo, bawat details, walang tsamba. Kung paano ho nilikha ang mundo, kung paano nakapwesto ang mundo sa universe, solar system, wala hong tsamba. Kasi ang paniniwala, di ba, ng mga scientists, lahat nagkataon lang, out of nothing. Tapos nagkaroon na lang, after millions of years, nabuo, galing sa cells, nabuo ng ganyan, walang ebidensya. Pero ang Diyos, marami hong ebidensya. Kung umaattend kayo ng ating discipleship class, ang daming ebidensya doon na nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay totoo. Historically, di ba, scientifically, and yung mga miracles, yung mga nangyari, yun ay testamento na meron talagang Diyos. Kung ang Biblia ay totoo, ibig sabihin, totoo rin ang Diyos. So, ang Diyos po natin ay self-existent. Tanungin na lang natin yan, nung nagka-share kami nila Pastora Del, nung nagkaroon kami ng prayer meeting. Lahat, di ba, ang yung title, naalala nyo? Okay lang yung magtanong. So, ngayon, hanggang tanong na lang muna tayo, pero pag nakaharap natin si Lord, tanungin natin lahat ng mga tanong natin sa Kanya. Pero gusto nyo na ba mauna? Wag muna, no? So, ngayon po, no, number 2, pag sinabi nating I am, Alpha and Omega, nung sinabi ni Lord, so next slide tayo. 1, 2, 3, go! Yan, ang Diyos ay eternal. Or eternal, ano ba ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, walang hanggan. Immortal. Hindi namamatay ang Diyos. Alam nyo, no, ito rin yung case na bakit si Lord Jesus Christ, sabi ng mga hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Si Jesus, tao lang yan kasi namatay siya eh. Bakit nga kaya nagkatawang tao si Jesus? Para mamatay. Kasi hindi siya mamamatay kung hindi siya magkakatawang tao. So, pinili niyang magkatawang tao, Philippians chapter 2, verses 6 to 11, sa Colossians chapter 1, Colossians chapter 2, John chapter 1. Ang dami mga verses na si Lord Jesus Christ, and even the John chapter 8, ang dami doon na sinasabi si Lord Jesus Christ, siya ay Diyos. Siya ay nabubuhay na, nag-e-exist na nung una pa man, bago pa sila Abraham ipanganak. Si Jesus ay eternal, pero
si Jesus ay Diyos, siya ay eternal at pinili niya magkatawang tao para mamatay ho para sa atin. So ang Diyos po natin ay walang kamatayan. Immortal, eternal, walang hanggan. At sabi ho dito sa Psalms chapter 90 verse 2, wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan, ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw ay walang hanggan. Sabi ko sa English, from everlasting to everlasting, you are God. Again, isang bagay na mahirap pong unawain nating mga ordinaryong tao. But this is the truth. Ang Diyos ho natin ay walang hanggan. Mahirap pong unawain ng isang taong may hangganan. Tao na namamatay. Mamamatay tayo eh. That's the reality. But the truth is, the promise ni Lord, kung ikaw ay sasampalataya kay Jesus, mararanasan mo itong walang hanggang buhay na ito. Ay, dalawang klase ng walang hanggan pala yan. Walang hanggan buhay sa impyerno o walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Mamimili tayo doon. At naniniwala ako, nakapamili na tayo, di ba? Kaya kayo naririto. You believe in the Lord Jesus Christ and glory to God. So again, ang Diyos po natin ay eternal, walang hanggan, walang kamatayan, immortal siya. Pangatlumpong bagay, nung sinabi ni Yahweh kay Moses na siya ay I am who I am. 1, 2, 3, go! Yan, parang ang lalim naman ito. Tingnan mo nga kung merong ang inuta yung yung ibig sabihin, nung katabi mo, naligo ba yan? Naglinis ba ng mata yan? So, pag sinabi ho nating immutable, so sa basic English, unchanging. Pero ito kasi yung commonly na ginagamit sa mga theology kasi meron pa siyang malalim na kahulugan. Ang Diyos ho natin ay hindi nagbabago. Kung ano siya noon, kahapon, ngayon, bukas, magpakailanman. Kung ano ang Diyos ng Old Testament, siya din ang Diyos ng New Testament, siya din ang Diyos natin ngayon. Kung sino ang Diyos natin ngayon, siya din yung Diyos ng New Testament, pati ng Old Testament, hindi ho nagbabago. Ang nagbabago lang ho, no? So makikita natin sa Bible, yung mga tradition and cultures. So minsan kasi na-interpret natin na parang ang lupit ng Diyos sa Old Testament. Kasi ganun din yung pangunawa ko. Parang ang lupit ng Diyos sa Old Testament. But the truth is, pag naunawaan mo yung culture nila, kailangan gawin ng Diyos yun. Kasi yun yung hinihingi. Yun yung pangangailangan ng panahon na yun. Pero ang Diyos po hindi nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig, hindi nagbabago ang kanyang biyaya, ang kanyang grace, ang kanyang love, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang mga pangako, hindi ho nagbabago yan. So, alam naman natin, di ba, yung Numbers chapter 23:19, hindi nagbabago, hindi siya tulad ng tao kung mangako, hindi niya tutuparin. Kung ano yung pinangako niya, tutuparin niya. At makikita ho natin dito, no, sa Psalms 102 verse 25, nang pasimula, nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang lumikha sa kalangitan. So, sinasabi dito, God as the Creator. 26, maliban sa iyo, lahat ay lilipas. Lahat ng nilikha ng Diyos, lilipas. Tao, mundo, universe, solar system, lilipas lahat yung mga yan. At tulad ng damit, lahat ay kukupas, sila'y hubaring parang kasuotan. Pero ito yung sabi patungkol sa Diyos. Ngunit mananatili ka't hindi nagbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. So, dito, pag sinabi ho natin, God is immutable, hindi lamang siya eternal, hindi lamang siya walang hanggan, pero sa kanyang pagiging walang hanggan, kasama doon, hindi nagbabago ang kanyang katangian. Kung sino ang Diyos, ganun pa rin siya. Hanggang ngayon. Di ba kung nanonood kayo ng Ghost Fighter, sino ba to? Si Taguro. Si Taguro, di ba? Sino ba yung collab team niya doon? Si Jeremiah ba yun? Di ba si Jeremiah, di ba? Tumanda na si Jeremiah, pero si Taguro, buhay binata. Bakit naging ganun si Taguro? Gusto niya magkaroon ng mahabang buhay. Eternal life, kumbaga. Kaya ginawa niya, pinagpalit niya yung kanyang pagkatao, naging masamang tao siya. Numaba buhay niya, pero naging masama siya. Si Jeremiah ay tumanda siya, di ba? Ang Diyos ho, hindi ganun. Ang Diyos una, hindi siya tumatanda, hindi siya namamatay.
At higit sa lahat, hindi ho siya nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang pagka-Diyos. Yung kanyang nature. Kung ano yung nature niya nung unang panahon, ganun pa rin. God is Spirit, God is merciful, God is gracious. Hindi ho nagbabago yun. Kaya kung tatawag kayo sa Diyos, siya pa rin ang Diyos na gumagawa ng himala. Kaya, di ba merong kanta na same God? Yun yung dinedeclare niya eh. Same God. The God of the Old Testament, the God of the New Testament, He is the same God we are worshiping today. He is the same God we are proclaiming today. He is the same God forever. At hindi yon magbabago, hindi siya maaapektuhan anuman yung nangyayari sa atin, anuman yung nangyayari sa kapaligiran natin. Hindi siya nagbabago. He is immutable. And number 4, nung sinabi ni God kay Moses, I am who I am, basahin po natin. Ito pa pala, no? So, banggitin ko muna, Hebrews chapter 13, verse 8, sinabi ni Lord Jesus Christ din ito eh. Noon siya, kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Again, another evidence that the Lord Jesus Christ is God. So, wala hong pwedeng makapagsabi nito. Pero in deklarasyon dito, si Lord Jesus Christ, He's the same yesterday, today, and forever. Grabe, no? Tiwala na ba kayo na si Jesus ay Diyos? Amen! O ngayon, number 4 tayo. 1, 2, 3, go! Yan, nung sinabi ni Yahweh kay Moses na ako nga, ang sinasabi niya, self-sufficient. Ano naman ibig sabihin nito? Ibig sabihin po, ang Diyos ay hindi po siya dependent sa atin. Minsan, di ba, pag tayo nagtatampo sa Diyos, Panginoon, nag-pray ako sa iyo. Nag-fasting pa naman ako. 3 days hindi ako kumain. Tapos hindi nyo binigay sa akin yung... Pag tayo ay nanalangin sa Panginoong Diyos, Lord, sagutin mo naman ako, hindi yan right. It is a privilege. Kaya nga, nananalangin tayo ng maraming kasama sa church na naglilingkod. Pag nawalan tayo ng kasama, napakahirap. Siyempre, kulang tayo ng tao, kulang tayo ng manpower. But God can raise up another man. Naalala natin, nung si Saul, hindi na siya naging faithful na hari. God raised up another king who will be faithful to him. Man after God's own heart. Sino yon? Si David. At ang Panginoong Diyos, He can raise up godly people. Gayon pa man, again, paalala ho sa atin ito. When we approach God, let us approach Him with humility and submission. Because the reality is, mas maliit pa tayo sa tuldok sa Kanyang harapan. Ganun po ang katotohanan. Parang hindi ho natin minamaliit yung ating sarili, pero ito po yung realidad. But the good thing is, alam nyo, no, kaya nga sabi nung Psalms, if I'm not mistaken, Psalms chapter 8, and sa Hebrews chapter 1, sabi po no, sino ba ang tao para iyong pahalagahan? Grabe yung sumulat nung Psalms chapter 8. Naunawaan niya eh. Sino ba ako para pahalagahan mo ko? Wala akong power, wala akong kayamanan, wala akong lahat. Lahat ng kailangan ko nasa iyo, lahat ng kapangyarihan nasa iyo, pero bakit mo pa rin ako pinapahalagahan? Sino ba naman tayo para mamatay si Jesus para sa atin? But still, ginawa niya yun. Pag sinabing ang Diyos ay self-sufficient, lahat kaya niyang gawin. He is all-powerful. Hindi niya kailangan ng tulong ng sino man. Kung tayo ay kikilos para sa Kanyang kingdom, this is the privilege. Ito yung pagtitiwala ng Diyos sa atin. Kaya nga ang sabi ni Pablo, we are all stewards. Tayo ay katiwala ng Panginoong Diyos. Kaya let us approach God with humility. Sabi ho dito sa Acts chapter 17 verse 24, sabi po ni Pablo, nung napunta siya sa isang lugar, sa Greece, na meron silang nakalagay doong karatula. Kasi marami silang Diyos-Diyosan eh. Mga pangalan ng Diyos, Jesus, sino pa yung mga pangalan ng New Testament, yung mga nasa Greek. At dito po meron silang isang karatula nakalagay para sa Diyos na hindi namin kilala. At sabi ni Pablo, ipapakilala ko sa inyo ang Diyos na hindi ninyo kilala. Sabi dito sa Acts 17:24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan, ang lahat ng naririto ay Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay
hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Malinaw na malinaw po. 'Di ba? Na diniklara ni Pablo, hindi kailangan ng Diyos ang tao para maging Diyos siya. Kasi Diyos pa rin siya, hindi magbabago yon. Pero naunawaan ni Pablo, yes, you are God, you don't need me, kaya I surrender myself to you, gamitin mo ako. So mga kapamuso, mga kaibigan, kailangan ganun ho yung ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pag tayo po ay nakikipag-away sa Diyos, pag tayo ay lumalayo sa Panginoong Diyos, lumalayo tayo sa buhay. Kasi siya mismo yung buhay. Pag tayo lumalayo sa ating Panginoong Diyos, lumalayo tayo sa purpose. Because yung purpose natin nanggagaling sa Kanya. That's why sinasabi na I am the Alpha. Lahat nagsisimula sa Kanya. I am the Omega. Lahat nagwawakas sa Kanya. Yung purpose natin nasa ating Panginoong Diyos. Again, yun po ang ibig sabihin nung sinabi ni Yahweh that I am who I am. Ang Diyos po natin, self-existent, eternal, immutable, and self-sufficient. So ngayon, ano naman ito sa atin? Ano naman yung pakinabang nito sa atin? Again, ano yung context nito? Tinawag ni Yahweh si Moses. Ano yung purpose? Para iligtas yung kanyang mga kababayan. 40 years ng Pharaoh. Di ba? Anak siya ng Pharaoh pero nakapatay siya ng alipin ng Egyptian. So tumakas siya kasi papatayin siya. 40 years na po ito. So ngayon, tinawag siya ni Lord. And again, after 40 years, nagkaroon ng revelation si God sa kanya. Ang tawag po dito, theophany, nung unang panahon. Ito yung physical manifestation ng Diyos. Is either nagkakatawang tao siya, or nag-a-appear siya sa panaginip. Ganun po makipag-communicate ang Panginoong Diyos. And nangyayari pa rin naman ito, until now. Pero bihirang-bihira. So ngayon, ang guidance po natin, ang Bible. Pero still, God works in mysterious way. Hindi natin alam kung paano. Pero ito yung ang ginagawa ng Panginoong Diyos nung una pa man. So ngayon, ano po ngayon? Dahil ang Diyos natin ay the great I am, ano pong 4 na bagay na dapat po nating itanim po sa isip at puso natin? So what's for me? Ano naman yung kapakinabangan nito? Meron siyang pakinabang kung maniniwala tayo sa declaration na ito sa kahulugan ng pagiging I am ng ating Panginoong Diyos. Number 1. 1, 2, 3, go. Yan. Kasama ho natin ang kanyang presensya. I am. Ano yung I am? Mananatili siya. Diba? Hindi siya nagbabago. Eternal siya. Kung yung Diyos natin noon, kasama nila Moses, until now, kasama pa rin po natin siya. So, sisimulan ko po sa kwento muna ng mga talata. Bibilisan natin ito. Sa verse 1, ng chapter 3. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan, ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan na gawing kanluran ng disyerto at nakarating sila sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Ang paniniwala po dito ng mga Bible scholars, ito po ay nangyari sa Saudi Arabia sapagkat yun po ang Midian nung unang panahon. At yung Sinai mismo, di ba, yung pinag-aralan natin sa discipleship na bandang side ng Saudi Arabia. And si tatay nila, tinanong ko siya rito, even siya, familiar siya kasi galing po siya ng Saudi. So, ito po yung paniniwala. At alam ko, binakuran ito ng Saudi authority ngayon, binabakuran. So, may picture na tayo, nangyari sa Saudi. Sabi dito sa verse 2, doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno, ngunit hindi nasusunog. So, makikita natin dito, sino ba talaga nagpakita kay Moises? Bakit anghel ni Yahweh ang nakasulat? Para may contradiction Wala akong contradiction dito. Pero yung term na ginamit, si Yahweh ba talaga ito o yung anghel? So tingnan natin ang susunod. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakapagtataka naman ito, titignan ko ngang mabuti kung bakit iyon natutupok gayong nagliliyab. And then next, verse 4, nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises, ano po iyon? Sagot niya. Bakit po kaya anghel ni Yahweh yung ginamit? Actually, makikita nyo to all throughout the Bible. Kahit nung nakipag-wrestle si Jacob, ano yung kadalasang ginagamit? Angel of the Lord. Kasi nung unang panahon, pag sinabing angel of the Lord, minsan ang pakahulugan nila dito is si Lord mismo. Kasi nung unang panahon ito This is
tandaan natin, matandang libro ito. Ito yung term na ginagamit nila 2,000 years ago. Actually, more than 2,000 years ago kasi panahon pa nila Moses to eh. So, mga 1400s BC, si Yahweh. So, the angel of the Lord, kung makikita nyo, ang pakahulugan nila dito ay yung si Yahweh mismo. Kaya kung babasahin mo yung context, mas mauunawaan mo. So dito malinaw na tinutukoy dito, nung sinabi, the angel of the Lord, ang tinutukoy po dito ay si Yahweh mismo. So hindi lang kaya wag ho nating i-interpret yung Bible natin sa panahon natin ngayon kasi hindi ho natin maiintindihan yan. Baka magkamali tayo. Okay? So again, nasang verse na tayo, verse 5. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit, hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang mukha sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. So ano yung ibig sabihin nitong sabi natin dahil ang Diyos ay the great I am, kasama natin ang kanyang presensya. Asan dito yung presensya ng Diyos? Ang nakikita natin ang presensya ng Diyos nandoon sa burning bush. But the reality is, hindi lang natin nakikita ang Panginoong Diyos, pero kasama natin siya. Nagigets po ba natin? The reality is, kasama na ni Moises ang Diyos noon pa man, pero nung pagkakataong ito, pinili ng Diyos na magpakita sa Kanya. Just imagine if God choose to reveal Himself to us. Ano kaya yung mararamdaman natin? Siyempre, malamang takot, pero nakapagtataka sa Kanya, no? Imbis na matakot siya, no? Parang mas lalo pa siyang na-curious kasi nung nagdadrive kami galing kami ng Tanay, wala kaming makita eh. Mga sakay namin, mga takot na, zero visibility, tapos gabi pa. Ano nangyari sa atin? Baka may monster na lumabas. Mga ganyan. Di ba? Ikaw ba lalabas ka ba? Sobrang fog. Nagdadrive kami sa sa Tanay eh. Pasigsag-sigsag, wala kaming makita, ang daming mga ulap. Siyempre kung ikaw, mas gugustuhin mong nakakulong ka doon sa loob ng kotse. Kasi baka mamaya, may mumu daw. Especially yung mga bata, natatakot. So, pero si Moses, mas lalo pa siyang lumapit. And then sa kanyang paglapit, nangusap ang Panginoong Diyos. At ipinapakita ho dito na ang Panginoong Diyos po, ang kanyang presensya, hindi lamang po natin makikita dito sa burning bush. Makikita, hindi natin siya nakikita, pero kasama natin ang kanyang presensya. Kaya napakahalaga po na tayo po, yung sinabi ni Lord na hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal ang lugar na ito. Ano yung sabi sa Biblia? Ang Panginoong Diyos nasa lahat ng dako. Kung ganun po ang thinking natin na nasa lahat siya ng dako, dapat po lahat ng dako ituring natin, sikapin natin na magpakabanal sa kanyang harapan. Kasi kahit sa darkness, Psalms 139, kahit sa darkness, ando dun siya. Kahit magtago ka, kahit nasa CR ka, kahit nasa kuweba ka, ando dun ang Panginoon. At kung ganun yung ating perspective, yung ating isinasa buhay, sisikapin ho nating mabuhay para sa Kanya. 1 year ago, meron pong nangyari sa USA. Nabalitaan niyo kay President Donald Trump, July 14, siya po ay binaril. Sino nakakita nun? Tinamaan siya dito. Habang nagsasalita siya, parang lumingon yata siya ng gano'n, Diyo ba yun? Hindi kayo nanonood ng balita? Ako lang yata. Tapos nung first time niya magsalita, ito yung sabi niya, there was blood pouring everywhere. And yet, in a certain way, I felt very safe because I had God. Ngayon, sino ba yung nakalaban niya, yung babae? Si Nancy Pelosi ba yun? Hindi ko na maalala. Basta yung kalaban niya. So yun na yun. Pero alam natin, hindi maganda minsan ang tabas ng kanyang bibig. But still na-appreciate niya, God was on my side. At dito po, the God is revealing to us, He is on our side. Hindi man natin siya nakikita. Katulad ng pagpapakita niya kay Moses, God is on our side. Okay? Number 2, ano pang bagay, yung matututunan natin dito. Nung sinabi na I am, ano naman ito? Ano yung benefit natin sa dito? Ito po, number 2, 1, 2, 3, go!
Yan. Dahil ang Diyos po natin ay great I am. Nakikita at naririnig niya yung ating mga hinaing. Ito po kaya ho nagpakita si God kay Moses. Kasi nakikita ni Yahweh yung hinaing ng mga people ni Moses. Sabi dito sa verse 7 ng Exodus chapter 3, sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita akong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at naririnig ko ang kanilang pagdaing. Tapos sabi pa sa verse 9, inulit na naman, naririnig ko ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pangaaping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Minsan akala natin ang Diyos natutulog eh. Kaya merong kanta eh, di ba? Natutulog ba ang Diyos? Ha? Iba-iba tono ah. Okay lang yan. Siguro makakatulog kayo pag narinig nyo yung gano'n. But anyway, kaya meron ganun kasi, alam natin kananta ni Gary V yun, na tanong ng marami sa atin. Natanong nyo na ba ito? Meron ba talagang Diyos? Alam natin merong Diyos eh. Pero minsan, napapatanong tayo, sa mga pagkakataon na pakaramdam natin, kailangan natin ng tulong pero walang tumutulong. Mga pagkakataon na nalulungkot tayo pero mas lalo tayo nade-depress, yung anxiousness. Bakit ganon? Ang daming pagsubok. Walang dumarating na tulong. Natutulog ba ang Diyos? Pero ito po, again, 40 years na po ito. 40 years. Kung babalikan pa natin ng Exodus chapter 2, di ba? Simula nung namatay si Joseph, di ba siya yung pangalawa sa after ng Pharaoh, at lahat ng mga generation ni Joseph, pagkatapos noon, yung susunod na Pharaoh, wala nang alam sa history ng Israel, ng mga Israelita. Simula noon, sila inalipin. So, mahigit 40 years nang inaalipin sila at nagkakaroon na ng hinaing yung mga Israelita. Nasaan na ba yung Diyos nila Abraham ay sa Akatakob? Natutulog ba ang Diyos? Pero after 40 years, ito na dumating na isa ho sa pinakamahirap na maranasan natin. Pag meron tayong hinaing pero hindi ho tayo pinapakinggan. Di ba, pupunta tayo sa SSS. Yung ang tagal ko na nilalakad. Nasaan na yung mga kailangan ko na ng, kailangan ko na ng pera. Ba't wala pa rin dumarating? Pupunta ka sa daming reklamo, sira-sira kalsada, pupunta ka ng DSWD, paayos naman yan. Punta ka ng barangay. After 1 week, wala pa rin nangyayari. Kaya nung unang panahon po, sumikat yung Hoy Gising eh. Hoy! Gising! Mga natutulog sa church! Meron ba? Wala, gising naman lahat, gising. Sikat na yan. Tapos hanggang sa nawala siya ngayon, di ba, yung mga sumikat na ngayon, investigador. Tapos yung resibo. Tapos meron pa yung kay Tulpo, syempre, mga reklamuhan eh. Kasi parang nagsasawa ka na magreklamo, although may maganda siya, pero may mali. Imbis na ang mga tao magtiwala sa mga tamang ahensya, nagtitiwala sila sa mga social media personality or mga personality na may kapangyarihan, di ba? Yung mga reklamuhan ng mga riders, lalapit tayo kay Busita, di ba? May nuhuli ako di naman ako 99 decibel sakto lang to, mga 90 decibel lang yung aking tambutso. So may mga kanya-kanya tayong reklamuhan kasi parang hindi pinapakinggan yung ating mga reklamo. Alam niyo po naririnig po ng Diyos ang ating mga hinaing. Yung devotion namin nung last Friday with Katha, yung God will make a way. Sa paraan na hindi natin nakikita. Hindi lamang ho natin nakikita, pero ang Diyos po ay gumagawa. At dito po sa verse 7, malinaw ho na nakikita at naririnig ng Diyos yung ating mga hinaing. Matagal lang yung timing. Hindi natin alam yung timing. Hindi natin alam, hindi natin tarok yung karunungan ng Panginoong Diyos eh. Pero isa hong malinaw, bilang ang Diyos natin ay great I am, nakikita at naririnig niya ang ating mga hinaing. Kaya mag-pray ka lang na mag-pray. Okay? Sa Luke chapter 18, di ba? Yung parable ng the wicked judge. Kung yung wicked judge nga pinakinggan niya yung kagustuhan ng widow Ang Diyos pa na righteous. Kaya ito po yung kailangan natin. Okay? Ngayon, next po, dahil ang Diyos po natin ay the great I am, basahin po natin number 3. 1, 2, 3, go!
Yan, tinutugunan po ng ating Diyos ang ating pangangailangan. Isang bagay po na meron kang kaya mong, isang bagay na nakikita mo at hinaing ng kapwa mo. Pero another thing, yung kaya mong tugunan ng kanyang pangangailangan. For example po, no, nung Friday, nung bumiyahe kami, kasama ko sila Jomer, siya yung mga kids, sila Tricia. Pagdating ng Morong, nakita namin, nakaparada sila, nakita namin yung pangangailangan at hinaing nila Roslyn. Tumalsik yung wiper niya, sabi. Siyempre kami, to the rescue. Di ba kami? Kasi kailangan namin, may pangangailangan. Ang problema, hindi ko po kayang tugunan. Isa rin ako, di ko rin alam paano po magkabit ng wiper. Ang tagal ko lang hindi nagkakabit, 6 months na eh. Nung huli kong more than siguro 8 months na. Last December pa ako nagpalit eh. So doon sila Ate Gracie, hanggang dumating na sila Kuya Ken. 4 na kaming convoy doon. Nabuti na tsambahan nila, di ba? Ang Diyos po, hindi tulad ko eh. Nakita ko yung hinaing, sinubukan kong tulungan, pero hindi ko po natulungan. Kasi wala rin akong alam eh. Nakalimutan ko paano ba yun. Nanonood na pa ako ng YouTube. Sige, babalik na sa sa kotse, nagbukas ako ng YouTube. Paano ba yung ginawa ko dito? Ang tagal ko na di nagpapalit ng wiper. Tapos pagbalik ko ay ayos na daw. Pero ang Panginoong Diyos, hindi ho tulad ko. Nakikita niya ang hinaing natin, naririnig niya yung hinaing natin, at kaya niya tayong tugunan. Gets? Yun ang magandang bagay ho. Di ba, minsan naaawa tayo, pero sa tao, nakakaawa naman siya. Kung meron lang sana akong pera. Ang problema, hindi rin natin kayang tulungan, pero ang Panginoong Diyos, kaya niyang tugunan ang ating mga pangangailangan. Makikita ho natin dito sa verse 8. Paano ho tumugon ang Diyos nung nakikita niya yung mga Israelita na nahihirapan na? Sabi dito sa verse 8, kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas. Iligtas sa Ehipto at hiatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y lupain ng mga Kananeo, Heteo, Amoreo, Perizeo, Hevita at Hibuseo. Huwag niyo lang po pansinin yung mga Eyo-Eyo na yan. Hindi na naman sila nag-exist ngayon, pero yun po yung mga lugar yung kung saan po nakatira ang Israel ngayon. Sabi pa po, ano yung ginawa niya? Si Yahweh mismo bumaba siya para makita yung nangyayari ngayon sa ground. Di ba? Nangyayari minsan, di ba, pag may bagyo, anong presidente eh? Ng mga, hindi lang man sa atin, pupunta siya helicopter. Ano kayo nangyayari? Baha na doon. Si Yahweh bumaba siya mismo. And then sabi sa verse 10, kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Again, bakit hindi na lang gumawa ng himala ang Panginoong Diyos dito? Napaalit bigla na lang mag-instant transmission. Ano ba yung instant teleport? Labas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Heteo, ng mga Amoreo, ng mga Perizeo, ng mga Hivita at ng mga Hibuseo. At kung mapapansin po natin ng mga naunang verses pa nito, ano yung tugon ni Moses? Bakit ako? Hindi ako magaling magsalita. Bakit ako? Wala akong kakayahan. At ano yung sinagot ni God? Yun yung sinagot niya sa verse 14. I am who I am. Pag sinabi mong hindi mo kaya, Lord, hindi ko kaya. Ang sabi ni Lord, I am who I am. Lord, wala akong magagawa. Ang sagot ni Lord, I am who I am. Lord, hindi ko kayang magbago. Ang sagot ni Lord, I am who I am. Ganun ho, makapangyarihan. Sa mga bawat pagdududa na dinidikdik mo sa isip mo, ang sagot ni Lord, I am who I am. I am all-powerful. I am self-sufficient, self-existent, eternal. Ganon ang kapangyarihan ng pangalan ng ating Diyos na I am who I am. Sa bawat pagdududa, sa bawat pagkapos, sa bawat pangangailangan, ang sagot ni Lord, I am who I am. And number 4, last na ito, dahil ang Diyos po natin ay the great I am. Ano po yung matututunan pa natin dito? 1, 2, 3, go. Ang dami hong pangako ng Panginoong Diyos. The promise of, number 1 is provision. Di ba? Kung ikaw naniniwala ka, God will provide, ano yung dapat magiging resulta nun? We will be generous sa pagbibigay din. Kasi God will provide eh. Nung nakaraan, medyo anxious ako eh. Kasi grabe, kailangan ko na magpa-change oil ah. Wala akong pera. Tapos pupunta pa kami ng Tanay. Pero God is so gracious. Nagkaroon tayo ng invitation para magsalita sa isang eskwelahan. At
mas malaki pa dun sa inaasahan yung naibigay na love gift. Kaya praise God, nakapagpa-change oil. 'Di ba? Kaya ang Diyos ho natin, siya ay tapat pangakong kaligtasan. So tignan ho natin yung verse sa verse 15, pagkatapos ng verse 14 na binasa natin kanina. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Ano yung pangalan na yon? Yung I am, who I am. Yun yung pangalan niya, I am. Kasi yun yung kasunod ng 14 eh. So ngayon, asan dito yung pangako ng Diyos? Wala kayong makikita eh. Siguro sa ibabaw, ang nakikita lang natin, makapangyarihan po ito, kahit sa New Testament, ginagamit nila Lord Jesus Christ. Ang Diyos ni na Abraham, Isaac, at Jacob. Sa ibabaw, ang nakikita lang natin, siya yung Diyos noong una pa man. Hindi pa tayo pinapanganak, Diyos na sila nila Abraham, nila Isaac, nila Jacob. Yun lang yung nakikita natin dito. Pero kung lalaliman pa natin, siya ang Diyos na tumutupad sa kanyang pangako. Tignan lang natin mabilisan kasi wala na tayong oras. Sabi ho dito, sa Genesis, balik tayo sa Genesis, chapter 15, verse 13. Sinabi ni Yahweh, kausap niya po dito si Abraham. Diyos ni Abraham. Diba? Ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 years. Tinutukoy po dito yung Egypt. Sabi dito sa verse 14, ngunit paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila at pag alis nila roon ay marami silang kayamanang madadala. So ito yung unang pangako ng Diyos kay Abraham. Sino naman? Yung pangako naman kay Isaac. So makikita natin dito, pare-pareho po yung nilalaman. At ganito po, kalalim nung sinabi ng Diyos ni Abraham ay sa Jacob. Sa chapter 26 naman, verses 2 to 3, nagpakita si Yahweh kay Isaac at nagsabi, huwag kang pupunta sa Ehipto, manirahan ka sa lupaing ituturo ko sa iyo. Nung panahon na ito, so instruction kay Isaac, huwag ka muna dyan. Pero yung kanyang mga magiging anak, pupunta sa Ehipto. Doon nga magiging alipin, sabi dito sa verse 3, dito ka muna, sasamahan kita at pagpapalain. Ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito, tulad ng aking ipinangako sa iyong ama, si Abraham. And lastly, kay Jacob. Genesis chapter 35 verse 11, sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos, magkakaroon ka ng maraming anak, darami ang iyong lahi, at sa kanila'y may mga magiging hari, magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang lupaing aking ipinangako kay Abraham at Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. So, therefore, nung sinabi ni God kay Moses, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob, sinasabi niya, this is the right time. Ito na ang tamang panahon para mapasa iyo na yung pangako ko sa iyong mga ninuno. Bagamat makikita natin dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, naghintay na naman sila ng 40 years. Pero nung panahon na ito na yung right time sa inyo na tong lupain ng Kanaan. Ito po yung Israel ngayon na pinag-aagawan na yung magkaroon ng kapayapaan hanggang ngayon. Pero ito po ay palatandaan na ang Diyos ho ay tumutupad sa kanyang pangako. Magbasa ho tayo ng Biblia sapagkat napakaraming pangako ang Panginoong Diyos. Paniwalaan natin kung sino siya, kung ano yung kaya niyang gawin, kung ano ang pangako niya sa iyo, ang pangako ng pagpapatawad, pangako ng pagpapala, pangako ng pagmamahal, pangako ng biyaya, pangako ng probisyon, pangako ng kagalingan. Lahat yan ay nasa sa kanyang salita. At ito po ang nature ng Diyos. Maaring hindi natin maunawaan. Paano ako mapapatawad ng Diyos? Kasi inuunawa mo ang Panginoong Diyos base sa lente ng pagiging tao. Ang Diyos natin ay hindi tao. Hindi tulad ng tao na hirap magpatawad. Pero ang Diyos, kaya kanyang patawarin sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maaring nahihirapan tayo, paano ako mabibigyan ng Diyos ng provision? Ang Diyos kaya niya hong gawin. That's the power of God, of being the great I am. Kaya ho, bilang aplikasyon, mabilisan, 1, 2, 3, and I invite the band to prepare na. Awitin natin mamaya For Who You Are. Number 1. 1, 2, 3, go. Makinig ho. Ang Diyos ho natin ay nakikinig.
Kahit hindi natin siya nakikita, kahit hindi natin siya nararamdaman, hindi natin nakikita kung paano siya kumilos, our God is the great I am. Nakikita at naririnig niya ang ating mga hinaing. Yung kanina, yung pinanood natin, di ba? That was year 2022. Ano yung malaking nangyari doon na hindi natin inaasahan? Kinuha ng Panginoon ang ating Pastor Joe. And that song, yung paglalakbay, that was the testament of God's goodness and greatness sa atin. Nawala yung ating kinikilalang leader, physical leader, na una na, nasa piling na ng Panginoon. Pero kailangan ipagpatuloy ang paglalakbay. At sa tulong ho ng ating Panginoong Diyos, kakayanin ho natin. At nakita natin kung ano yung mapapansin nyo, yung church. Nakita nyo pa ba yung lumang church? Sino yung mga hindi nakaabot nun? Pwede bang taas ng kamay? Ang dami na natin, para maipaliwanag lang natin yung 2020. Sino yung mga hindi nakaabot yung kaninang video? Kasi ang dami mga kabataan dito ngayon, nakasama ngayon eh. Paalala to sa mga kapamuso at sa mga bago nating kasama ngayon, ano? Yun po ay patunay na ang Diyos po natin is the great I am. He can do everything. Mula sa maliit na church, nagsisiksikan tayo, at ngayon, kakasama na tayo dito kasi wala hong imposible sa Panginoong Diyos. And number 2, application na kailangan ho natin gawin. Kung una po, idulog natin ang ating mga hinaing. Number 2, 1, 2, 3, go! Humingi ka ng tulong sa makapangyarihang Diyos dahil tutugon siya. Humingi ho tayo ng tulong sa Kanya. Huwag ho tayong magsawa. Kahit po na para bang ang tagal namang sumagot ng Panginoon, alam ng Diyos yung perfect timing. 40 years mula nang umalis si Moses doon sa Egypt, after 40 years, nakipag-usap ang Diyos sa kanya. At once na ang Diyos po ay nagbigay sa atin ng malinaw na instruction, maaring sa payo ng ating mga kaibigan, sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng Biblia, nagkakaroon tayo ng direksyon, wag ho tayong magmatigas. Kailangan ho tayo ay nananatili pa rin sa piling ng Diyos, wag ho tayo lalayo sa Panginoong Diyos. The reason na naghintay na naman sila ng another 40 years, at maging si Moses, hindi siya nakarating sa lupang pangako dahil sa katikasan ng kanilang mga ulo. Alam niyo po, no, disobedience to God, ito po yung nagpapalayo sa atin, sa Diyos, at sa destiny na Kanyang inihanda para sa atin. Sunod lang tayo sa Panginoong Diyos. And lastly, number 3, application. 1, 2, 3, go! He is the great I am. He is God from everlasting to everlasting. God will not change. He is the powerful God before, until now. He is also powerful God pa rin siya. He is the same God, the God of the Old Testament, the God of the New Testament, and the God today. At Diyos, magpasawalang hanggan, hindi ho nagbabago yon. And I invite everyone na tumayo dahil dito purihin po natin ang ating Panginoong Diyos because of who He is. We will praise You for who You are, O God. We worship You, God. Hallelujah, Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa kapangyarihan Mo na hindi nagbabago, sa pag-ibig Mo na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos, the great I am, Lord. At kami tumatayo sa Iyong presensya upang kilalanin ang Iyong pagiging Diyos. Nag-iisang Diyos na buhay, nag-iisang Diyos na makapangyarihan, na nagtunay na nagmamahal sa amin. We will worship You, Lord God, for who You are. Thank You, Lord, in Jesus' name. Amen.